Chapter 8. You know what, Sophie? Dati pa man, hard-headed na talaga si Vincent. He only listens to me and I was the one who always tells him what to do. He was so dependent on me back then, but look at him now, he's all grown up. I can't even recognize him anymore. Panay na ang kwento ni Monica nang makarating kami sa mansyon ni Vincent. Nag-volunteer siya na tulungan akong gumawa ng bruschetta, pero sa huli siya pa rin ang gumawa ng lahat at naging apprentice niya lamang ako. Walang ibang babaeng minahal si Vincent kundi ako lang. Before Elle left, nag-confess pa siya sa akin at sinabi niya kung gaano niya ako kamahal. But Lance was the one I love. That is why I dumped Vincent and told him the truth. Bakit niya ba sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? What do you think are the reasons why he loved me back then? Bigla na lamang niyang taong sa akin. Napataas siya ng kilay sa akin. What do you think? Dahil maganda ka. What else? Do you think Vincent would fall in love with me just because I'm beautiful? Di dahil lagi kang nasa tabi niya at kilalang kilala mo siya. Alam mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Tumango-tango naman siya habang nakangiti. That's all correct, and aside from that, I'm also good at cooking. V even said before na my bruschetta was the best bruschetta he ever tasted in his whole life. Monica, mahal mo pa ba si Lance? Bakas ang gulat sa mukha niya nang itanong ko sa kanya iyon, pero isang ngiti ang gumuhit mula sa mga labi niya. Of course, I still have Lance, but V is still my best friend. No one can ever change that. Alam ko yun, oo naman. Sobrang saya niya nang makita ka niya. Namiss ka talaga niya. He even said that was the best birthday for him since Elle was there, tawa niya. He won't even let me go. He insisted to drive me home during his birthday, but then Lance came in and told him to just go after you. So noong gabing yun, pumunta lang si Vincent sa kwarto ko dahil sinabi ni Lance. Balak niya pang ihatid pa uwi si Monica kahit na obvious naman na nagseselos ako. Sophie, can you be honest with me? Tino, you feel somehow intimidated by me because I was first love, and as the saying goes, first love never dies. I know it won't be easy for you since for sure he keeps on comparing you to me. But that's alright, just do your best and make him fall in love with you if you can. Nakakunot ang noo akong tumingin sa kanya. Monica, bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito sa akin? I mean, asawa ako ni Vincent. At oo, inaamin kong naiinggit ako sa iyo dahil hindi ka kaagad nakalimutan ni Vincent. Pero don't worry, tingin ko naman naka-move on na siya mula sa iyo. What? Pinakasalan niya ako, ibig sabihin mahal niya ako, hindi ba? Bigla na lamang siya sarkastikong tumawa. Oh, come on, Sophie. Don't use your marriage to tell me that he already moved on. What if he just married you so he would forget about me? Maybe he just wanted to have someone by his side so that he wouldn't be able to think about me. Magsasalita na sana akong muli, pero bigla na lamang namin narinig ang mga boses mula sa may living room. Welcome back, Sir Vincent. Where's Sophie? Napangiti ako nang marinig kong banggitin niya ang pangalan ko. Kaagad kong inayos ang sarili ko bago tumakbo papunta sa may living room para makita siya. Vincent. Kaagad siyang lumingon sa akin nang may ngiti sa mga labi. Why are you wearing an apron? Gusto ko kasi sanang gumawa ng bruschetta para sa iyo, pero tumingin naman siya kay Monica. Hey, Monica, what are you doing here? Niyakap pa nila ang isa't isa at nakita ko pa ang masamang tingin sa akin ni Monica. This is really delicious. Did you make it by yourself, Sophie? Tanong sa akin ni Vincent nang matikman niya ang bruschetta na ginawa ni Monica. Actually, I was the one who made it, biglang singit ni Monica. Tumingin naman sa kanya si Vincent. Really, that's why it tasted so good. Your recipe never really changed. Oh, you king of compliment. If there's someone who never changed here, it's probably you. You're still good at complimenting me. Because it's true, right Sophie? Bilang sa akin ni Vincent. Have you tasted it? Try it. It tastes so good. Pilit naman akong ngumiti. Oo, masarap nga. See.
Even Sophie liked it. Pinagmasdan ko lamang silang dalawa habang nagkakasiyahan at ako naman ay parang outcast lang. Sa tuwing nakikita ko si Vincent na sobrang saya kasama si Monica, hindi ko maiwasang isiping siguro ay mahal niya pa rin ito. Hindi naman siya madalas na ngumiti sa akin, ngumingiti siya sa akin para tuksuhin ako, pero kapag kasama niya si Monica, iba ang ngiti niya. Mas totoong kasiyahan. Aakyat lang ako sa kwarto ko, sabi ko saka tumayo. Aalis na sana ako, pero bigla na lamang akong pinigilan ni Vincent. Don't leave, Sophie. Stay here with us. Pero, please. Tumingin ako saglit kay Monica saka bumuntong hininga bago muling umupo. Wala akong ibang choice. Do you still remember those times when I used to make bruschetta for you? You always go to our house just so you could some of the ones that I make. During your 13th birthday, I even made a huge bruschetta for you and you were so happy. You were so happy that you didn't even give some to your brother. Nagtatawanan lamang silang dalawa. Because that was my birthday and your gift to me, there's no way I would give him some when he already has you. Relax, Sophie. Magkunwari ka na lang na hindi ka nagseselos. Uminom na lamang ako ng juice habang inililibot ang tingin sa living room para aliwin ang sarili ko. Sophie is also good at cooking, maybe you can also teach her some of your recipes. I swear, she's worth teaching because she learns easily. Nakatingin lamang sa akin si Vincent at nasisense ko na kaagad na may double meaning ang huli niyang sinabi na iyon. Kaagad na namula ang buong mukha ko. Sure, I'll go here more often so That'll could teach her my recipes. That's right, tugon na lamang ni Vincent. Monica really cooks well, am I right? Tanong sa akin ni Vincent nang makaalis na si Monica. Tumanggaw naman ako nang hindi turnatingin sa kanya. Oo. Siguradong isa iyon sa mga dahilan kung bakit minahal mo siya. Right, that's the reason why I loved her, and aside from that, she's a sophisticated one. Elsie, and you're jealous about that, am I right? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niyang iyon. Ano, it's so obvious, you even planned on running away again when you saw us having so much fun. Hindi, you can always deny it Sophie, but your eyes never lie. Nag-iwas ako ng tingin mula sa kanya. Hindi ako nagseselos, okay. Hindi ako nagseselos sa kanya. Wala namang dahilan para magselos ako sa mga tao na galing sa past mo. That's good then. I don't want you to get jealous of her. I'll know Monica since we were just kids and she is so important to me. You need to remember that, Sophie, sabi niya sa akin saka nagsimulang maglakad paakyat. Sinundan ko lamang sly ng tingin. Parang sinabi niya sa akin na alamin ko ang lugar ko sa buhay niya. Mahalaga si Monica sa kanya. Ako ba? Wala ba akong karapatan na magselos bilang asawa niya? Oh well, after all, isa lang naman akong babaeng pinilit niyang magpakasal sa kanya. His first love would always be the best for him. Monica would always be the one for him. Namamaga ang mga mata ko. Makakapunta ba ako sa university ng ganito? Bulong ko habang nakatingin sa refleksyon ko sa salamin sa loob ng kwarto ko. Ito ang nakuha ko sa kaiyak kagabi dahil lang sa mga sinabi sa akin ni Vincent. Hindi ko nga alam kung kaya ko siyang tingnan sa mga mata matapos nyon. Miss Sophie, nakaalis na si boss, sabi sa akin ni Venom na kakapasok lamang sa kwarto ko. Nakangiti akong tumanggo sa kanya. Salamat, pwede na tayong magpunta sa university. Oo, sinabi ko kay Venom na sabihin sa akin kapag nakaalis na si Vincent. Ayaw kong makita ang mukha niya dahil maalala ko lamang ang sinabi niya sa akin kagabi tapos iyak na naman ako. Plano ko nga ring umuwi ng maaga mamaya para kapag dumating si Vincent ay tulog na rin ako. Napaka-playboy naman ang asawa mo. Nakipag-sex siya sa'yo noong 1 linggo lang tapos ngayon sinabihan kanyang layuan ang ex niya. So, anong ibig sabihin yun? Na pwede niyang sabihin sa'yo ang lahat ng gusto niya, pero wala kang karapatan na magreklamo kahit nasasaktan ka na. Hindi ko alam, hindi ko na nga rin siya maintindihan. May nangyari na sa Min, pero ngayon parang wala rin. Hindi ko alam, ayaw ko muna siyang makita matapos ang sinabi niya sa akin. Tama,
Hayaan mo siyang pagsisihan ang ginawa niya sa'yo. Mas gusto niya ang hitad na iyon kaysa sa'yo. Di patunayan mo sa kanya na kawalan niya iyon. Di hamak naman na mas maganda ka sa babaeng iyon. Huminga ako ng malalim. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Maghayganti ka. Maghayganti. Oo. Pagselusan mo rin ang asawa mo. Umiling-iling naman ako. Paano ko naman gagawin yun? Huwag mo siyang lalapitan, huwag ka ring makikipag-usap sa kanya. Subukan mo ring makipaglandian sa ibang lalaki sa harapan niya. Sigurado akong mamatay siya sa selos at marerealize niyang mas mahal ka niya. Lalam mo sa kanya na di hamak na higit ka sa ex niya at kaya mong mabuhay nang wala siya, tingin mo magwo-work yun? Oo naman. Sigurado ako, Sophie. Babawiin ka ni Vincent at hindi ka na niya pakakawalan pa. At ang beach na yun, itatapon lang siya ni Vincent. Sa totoo lang, iniisip ko pa lamang na magseselo si Vincent ay na-excite na ako. Paano kaya siya mag-react kapag nakita niya akong may kasamang ibang lalaki? Tama si Sabrina, hindi tamang ako lang ang nagseselos. Hindi fair na pwede niya lang akong utus-utusan at diktahan kung ano ang dapat kong maramdaman. Ex niya lang si Monica, ako ang present at pinakasalan niya. Tumingin akong muli kay Sabrina. Payag na ako sa plano mo, Sabrina. Hindi ko papansinin si Vincent at ipaparealize ko sa kanya ang halaga ko. Tama yan. Bulalas pa niya saka ako tinapik sa balikat. Pero teka lang. Inilibot ko ang paningin ko sa buong cafeteria bago muli siyang tinignan. Paano ko naman siya pagseselosin? Tingin mo magseselos siya sa'yo? Ano? Paano naman siya magseselo sa best friend mong babae? Tandang padamdam. Kailangan natin ng lalaki. Paano kung magpanggap kang lalaki? Masama siyang tumingin sa akin. Seryoso ka ba, Sophie? No way. E di sino naman ang tutulong sa atin? Nag-isip muna siya saglit. Paano kung isa sa mga kaklase natin? Ni hindi nga ako nakikipag-usap sa kanila. Hindi ko kayang makisama sa isang tao na hindi ako komportable. Kung pagseselosan ko lang din si Vincent, tingin ko mas maigi nang gawin ko iyon kasama ang taong komportable ako. Kasi kung hindi, tingin ko hindi rin maniniwala si Vincent. Well, tama ka naman. Kailangan nating maghanap ng taong papayag na magpanggap kasama ka. Isang taong willing na tulungan ka at komportable kang kasama. Isang taong siguradong mapagseselo si Vincent. Nanlaki ang mga mata niya bigla. Alam ko na kung sino ang makakatulong sa atin. Sino? Sino pa? E di ang kuya ni Vincent. Si Dr. Jacobs. Sige na, Sophie. Pumasok ka na kasi sa loob. Panay ang tulak sa akin ni Sabrina papasok sa may infirmary. Sinuggest kasi niya na si Lance na lamang ang hingan namin ng tulong para sa plano namin, at tingin ko ay pinagsisihan ko nang sinabi ko pa sa kanya iyon. Maaga kaming umalis ni Venom sa mansyon para na rin hindi ako makita ni Vincent. Sinusubukan niya nga rin akong tawagan kanina pero hindi ko sinagot ang alin man doon. Galit pa rin ako sa kanya. Ano? Kinakabahan ako. Pwede bang iba na lang? Huwag na lang si Lance. Wala nang iba pang makatutulong sa atin kung hindi si Dr. Jacobs. Pero naghihinala siyang tumingin sa akin. Sophie, tapatin mo nga ako. Hindi ka pa ba nakaka-move on kay Dr. Jacobs? Ano? Siyempre naman naka-move on na ako sa kanya, ano? Matapos nang mangyari sa amin ni Vincent, natutunan ko na rin siyang mahalin at natutunan ko na rin kalimutan ang feelings ko para kay Dr. Jacobs. Saka isa pa, may Monica na si Lance. Hayon naman pala, bakit naghe-hesitate ka pa na manghingi ng pabor mula sa kanya? Dahil kapatid niya si Vincent. Tingin mo ba talaga ay papayag siya na gumawa ng plano against sa sarili niyang kapatid? Baka nga magalit pa siya sa akin. Sandali siyang nanahimik. Siyempre naman ay tutulungan kanya dahil girlfriend niya lang naman ang babaeng nakikipaglandian sa asawa mo. Pero, sige na, Sophie. Pumasok ka na kasi. Pilit niya pa rin akong itinutulak habang ako naman ay pinipigilan siya. Patuloy lamang kami sa pagtutulakan nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng infirmary. Sophie, Sabrina, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Parehas na nanlaki ang mga mata naming dalawa ni Sabrina nang bigla na lamang namin makita si Lance na nagbukas ng pinto ng infirmary. Bakas ang pagkagulat sa mukha niya. Sumulyap pa ako kay Sabrina bago muling tumingin kay Lance. Ano kasi, kami ni Sabrina? Ano yun?
Ano kasi? May hihingin kasi siyang pabor mula sa iyo, Dr. Jacobs, diretsong sabi ni Sabrina kaya naman sinaman ko siya ng tingin. Napakunot ng noo si Lance. Favor, sure, ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Pwede ba nating pag-usapan sa loob ng infirmary? Ha, sure, you may come inside. Lalabas lang ako sandali, okay? Hihintayin na lamang kita sa may garden. Huwag mo lang subukan na hindi sabihin kay Dr. Jacobs ang tungkol sa plano natin, kung di patay ka talaga. Sa akin, bulong pa sa akin ni Sabrina bago nagsimulang maglakad palabas ng infirmary. Sinundan siya ni Lance ng tingin hanggang sa isara niya na ang pinto. Tumingin sa akin si Lance nang may ngiti sa mga labi. May I know what favor you're going to ask me? Oh, and by the way, salamat naman at hindi ka nag-hesitate na humingi ng pabor sa akin. At least alam kong pinagkakatiwalaan mo pa rin ako. Siyempre naman pinagkakatiwalaan kita. Hindi ko lang kasi talaga alam kung paano sasabihin sa'yo dahil medyo nakakahiya. Nakakahiya? Ano yun? Sophie, pwede mong sabihin ang lahat sa akin. Hinding-hindi kita i-judge. Napalunok ako. Kaya mo yan, Sophie. Pwede mong sabihin kung hindi mo gusto, okay? Sure. Huminga muna ako ng malalim bago muling tumingin sa kanya. Actually, alam ko naman ang katotohanang first love ni Vincent si Monica. Alam ko rin kung gaano sila ka-close na dalawa, kitang-kita naman, Nakikita ko kung gaano kasaya si Vincent sa tuwing kasama niya si Monica. Mas madalas pa nga siyang ngumiti kapag si Monica ang kasama niya kaysa kapag ako, kaya nagseselos ka. Bigla niyang kaagad akong nag-iwas ng tingin mula sa car iya. Hindi ko malwasan. Nagseselos ako sa kung paano niya treatuhin si Monica. Nagseselos ako sa kung paano siya pangitiin ni Monica kahit na wala siyang gawin. Baka nga kapag pinapili siya between me and Monica, siguradong si Monica ang pipiliin niya. Hindi totoo yan, Sophie. Hindi ka Norman pakakasalan ni V kung hindi ka niya mahal. Lance. May aaminin sana ako sa'yo. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Sandali pa siyang tumitig sa akin na para bang hinuhulaan niya kung ano ang susunod kong sasabihin. Oo naman. Nakayuko lamang ako habang nagsasalita. Sa totoo lang, pinakasalan ako ni Vincent hindi dahil mahal niya ako. Hindi namin pinakasalan ang isa't isa dahil nagmamahalan kami. Umutang ng napakalaking halaga ng pera ang papa ko kay Vincent at hindi niya nabayaran iyon. At dahil sinabi ni Vincent na papatayin niya ang papa ko, wala akong choice kundi ang sumama sa kanya. Napilitan akong magpakasal sa kanya kahit na wala pa ako sa legal age. Hindi ko ginustong magpakasal sa kanya noon dahil ikaw ang mahal ko, pero dahil ayaw kong patayin niya ang papa ko, sumama na lamang ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Sophie, paano? Nagawa talaga ni Vincent ang mga iyon. Pinilit ka niyang magpakasal sa kanya. Oo, paano niya nagawa iyon sa'yo? Wala akong choice. Umiling-iling siya. Sinabi mo dapat sa akin, Sophie. Una pa lang dapat sinabi mo na sa akin. Natulungan sana kita. Pero natatakot kasi ako noong mga panahon na yun, hindi na ako nakapag-isip ang tanging gusto ko lang ay mailigtas ang papa ko. Naisip mo dapat ako, Sophie. Handa akong tulungan ka. I'm sorry. Bumuntong hininga siya sa tinapik ako sa balikat. Ayos lang. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo dahil sa ginawa ni Vincent sa pamilya ninyo. I'm sorry, Sophie. I hope you can forgive me. Lance. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Wala ka namang kasalanan, Napakabuti mo sa akin noon pa man at nagpapasalamat ako roon. Panandalian kaming binalot ng katahimikan. Alam kong naiinis pa rin sa sarili niya si Lance dahil hindi niya ako nagawang tulungan noon, kaya ako na ang naunang magsalita. Pero lumipas ang panahon at natutunan ko ring mahalin siya. Siguro dahil nasanay na rin ako sa tabi niya kaya natutunan ko siyang mahalin. Mahal ko na siya, pero hindi ko alam kung ganoon din ba ang nararamdaman niya sa akin, lalo na ngayong bumalik ang first love niya. Pwede ko bang malaman kung ano yung favor na hihingin mo sa akin? Sinabi ko kay Sabrina ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na nagseselos ako kapag nakikita kong magkasama sina Monica at Vincent. Alam kong hindi tarmang isipin ko ito, pero pakiramdam ko kasi inaagaw niya ang asawa ko mula sa akin,
O baka paranoid lang ako dahil hindi ko naman talaga alam kung nagustuhan ba ako ni Vincent in the first place. At plano mong gumawa ng bagay na ikaseselos niya rin, tama ba ako? Nanlaki ang mga mata ko. Paano mo, actually, kita ko rin kung gaano sila ka-close. Mas sama-sama pa nga si Monica kay V kaysa sa akin. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo, Sophie. Alam ko kung gaano kasakit ang makita ang taong mahal mong masaya sa iba. Alam ko kung gaano kasakit ang makita ang taong mahal mong nasasaktan dahil sa iba. Nakatitig lamang ako sa kanya. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya. So, pareho lang kami ng nararamdaman. Gusto ko lang ma-realize ni Vincent na ako pa rin ang asawa niya at ako ang nandoon noong nawala si Monica. Gusto ko lang malaman kung takot din ba siya na mawala ako sa kanya. Kung mahal niya rin ako. Naiintindihan kita, Sophie. At handa akong tulungan ka. Hindi kita natulungan noong panahong kailangan mo ako, kaya gagawin ko ang best ko para matulungan na kita this time. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, Lance. Alam kong wala sa lugar ang favor kung ito dahil tungkol ito sa girlfriend at kapatid mo. Hindi, wala kang dapat na ipag-alala. Pero Lance, ganito na lang ang isipin mo, Sophie. Kapag nagtulungan tayong dalawa, siguradong magseselo si Vincent pati na rin si Monica. Pareho lang tayo na gustong makuha ang atensyon nila. Wala kang dapat na ipag-alala dahil pareho lang naman tayong magbi-benefit dito. Pilit akong ngumiti sa kanya. Thank you, Lance. You are always welcome, Sophie. Halos mapatalon ako mula sa kinatatayuan ko nang makita ko si Vincent pagkabukas ko sa pinto ng kwarto ko. Where are you going? Tanong niya habang diretsyong nakatingin sa akin. Tumingin ako sa kanya. Suot pa niya ang pajamas niya kaya siguradong kagigising pa lamang niya. Paano niya nagagawang maging sobrang gwapo kahit nakagigising pa lamang niya? Hindi, Sophie, hindi mo dapat pagpantasyahan si Vincent ng ganito kaga. Hindi pwede, tandaan mo na galit ka pa sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin. Sa library, what are you going to do there? Ano ba sa tingin mo? Shem, mag-aaral. Tumitig siya sa akin sa kahinagod ang buhok niya. There's been a week since the last time that I out to talk to you like this. I always wake up knowing that you already left for school and then I'll go home seeing you deeply asleep. Are you trying to avoid me, Sophie? Napalunok ako. Hindi, ano, bakit naman kita iwasan? Wala naman akong dahilan para iwasan ka, hindi ba? Tumango-tango siya, pero salubong pa rin ang mga kilay niya. Yeah, I don't think you have any reasons to do that. From now on, I'll be the one to send you to the university. I will also pick you up and we'll go home with each other, do you understand that? Hindi ko maintindihan kung bakit ka umaakto na may pakialam ka sa akin kahit na wala ka namang ibang inintindi kundi ang ex mo. Zero okay? Sige, tipid kong sagot. Good. Pupunta na ako sa library. Magsisimula na sana akong maglakad, pero bigla na lamang hinawakan ni Vincent ang kamay ko saka ako hinayla palapit sa kanya. Inangat niya ang tingin ko sa kanya saka inangkin ang mga labi ko. Nagulat ako saka sinubukan siyang itulak palayo, pero hindi niya ako hinayaan. Nakahawak lamang ang isa niyang kamay sa pisngi ko habang ang isa ay naglalakbay sa katawan ko. Bigla ko na lamang naramdaman ang palad niya sa dibdib ko. Sinimulan niyang lamasin leon habang busy ang bibig niya sa paghalik sa akin. Napapikit ako, at doon muling pumasok sa isip ko ang mukha ni Monica. Bigla ko na lamang naalala kung gaano kasaya si Vincent habang nakikipag-usap kay Monica, kaya naman inabot ko ang kamay niya para pigilan siya sa pag-unbutton ng blouse ko. Tumigil ako sa paghalik pabalik sa kanya kaya napatigil siya. Tumingin siya sa akin nang nagtataka. What's the matter? Inayos ko ang blouse na suot ko. Masyado pang maaga. Marami pa akong kailangang gawin, saka oo nga pala, darating ang kuya mo para turuan ako. You mean, Lance? Lance is coming over, 0-0, can't he just go next week? Ha? Bakit naman? Iniangat niyang muli ang kamay niya saka sinimulang sukliin ang buhok ko gamit ang mga daliri niya. Isang want to stay alone with you all day. Inside my room. Napalunok ako ng matindi dahil doon. Kahit na nakakatukso ang idea na iyon, hindi dapat ako pumayag sa gusto niya. Umiling-iling ako sa kahinawi ang kamay niya.
Hindi. Next week na ang exam namin kaya kailangan kong mag-aral para makapasa. Then let me just teach you, pagpupumilit niya. Hindi. Mas gusto ko si Lance dahil magaling siyang magturo. Fine. Just make sure to end it early, okay? Kibit balikat ang tumugon. Depende. Anyway, pupunta na ako sa library. Kumain ka na ng breakfast. Good morning, my brother. Bulalas ni Lance sa kaniyakap si Vincent pagkapasok pa lamang niya sa mansyon. You're going to help my wife study? Tanong sa kanya ni Vincent. Palihim na sumulyap muna sa akin Lance. Oo, next week na ang exams nila kaya kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Lance. Patakbo akong lumapit sa kanila sa kaniyakap ng mahigpit si Lance. Ramdam ko ang titig sa akin ni Vincent. Hey there, Sophie. You look wonderful today. Thank you. Ang gwapo mo rin. I mean, parati ka namang gwapo. Tumawa siya. Oh, Sophie. Masyado mo akong pinupuri, baka maniwala ako sa iyo niyan. Totoo ang sinasabi ko. Are you going to study or you're just planning to talk to each other here all day? Biglang sabi ni Vincent na siya namang nagpahinto sa usapan namin ni Lance. Tama ka. Dito na lang ba tayo sa living room o sa may library room na lang tayo para walang makadistorbo sa atin? Tanong ni Lance. Tingin ko mas maganda kung sa may library room na lang tayo, sagot ko naman. Tama ka. Ano, tara na. Okay. Maglalakad na sana kami papunta sa library room nang bigla na lamang nagsalita si Vincent. Can I go there too? Sumulyap muna ako kay Lance bago tumingin kay Vincent. Ha? Ano namang gagawin mo ron? I actually feel like reading a book today, kibit balikat niyang tugon. Pero mag-aaral kasi kami ron. Hindi ba pwedeng sa kwarto mo na lang ikaw magbasa? I'll read quietly. Pero, hayaan mo na lang siya, Sophie. Besides, sinabi naman niyang hindi siya mang-iistorbo, biglang singit ni Lance. Palihim akong ngumiti. Okay, wala naman akong choice. What about this one? Kaya mo bang sagutan ang isang to? Tanong sa akin ni Lance habang nakaturo sa isang page ng libro. Actually, tapos ko ng pag-aralan ang lahat kagabi pero syempre, dahil kailangan naming pagselusan si Vincent, nagpapanggap ako na wala akong alam. Hindi, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sagutan yan, sabi ko habang kumakamot pa sa ulo, trying hard na kunwaring magpakyot. Talaga, okay, ituturo ko sa'yo. Thank you, Lance. Sinadya ni Lance na lumapit pa ng husto sa akin habang ipinapaliwanag ang problem. Bahagya rin akong sumandal sa kanya, kaya naman halos magdikit na ang mga mukha namin. Ramdam ko ang masamang tingin ni Vincent mula sa kabilang table. Ganito mo iyan gagawin, okay. Kailangan mo lang itong i-divide rito, tapos ito i-multiply mo. Ha? Pwede mo bang ulitin? Medyo hindi ko kasi naintindihan, sabi ko pa habang nakapout sa kanya. Tumawa naman si Lance sa kakinurot ang magkabilang pisngi ko. Ang cute mo talaga, Sophie. At dahil doon ay bigla na lamang tumayo si Vincent. Pareho kami ni Lance na napatingin sa kanya. Masama siyang nakatingin sa aming dalawa habang magkakrus ang mga braso. What the hell do you guys think you're doing? Ha? Lance, is that how you really treat your student? Do you really have to touch her like that? As far as I know you're not allowed to touch your student, right? Dagdag pa ni Vincent. Halatang pinipigilan lamang ni Lance ang matawa habang nagsasalita. Well, yeah, then why are you touching Sophie? Ha? You mean, bakit ko kinurot ang mga pisngi niya? I'm sorry, I just find her really adorable kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. I didn't really mean to touch her in a malicious way. Ayos lang naman. Kaibigan ko rin naman si Lance kaya wala namang meaning kung kukurutin niya ang pisngi ko. Bumuntong hininga si Vincent na para bang na-realize niya ang point ko. Fine. Go ahead and continue what you're doing. I swear I'm not going to interrupt you, just make it kick. Thanks. Dahil doon ay nagsimula na ulit kami ni Lance na acting. Nagpatuloy lamang kami sa kunwaring paglalandian na halata namang ikinaiirita ni Vincent. Kitang-kita ko na pinipigilan niya lamang ang sarili niya kahit na gustong-gusto niya na kaming pahintuan. Bye, Lance. Salamat sa pagtulong sa akin ngayong araw.
Marami talaga akong natutunan dahil sa sobrang galing mo magturo. By the way, pwede kang magpunta rito kahit na kailan mo pa gusto, okay? Sabihin mo lang sa akin at handa akong ipagluto ka. Sinadya ko talagang lakasan ang boses ko para marinig ni Vincent. Ngumiti naman si Lance sa akin. Talaga, kung ganoon pupunta na ako rito ng mas madalas. Oo, tingin ko nga kailangan mong magpunta rito ng mas madalas dahil madalas naman akong mag-isa. Ganoon ba? Okay, pupunta ako rito parati. You are more than welcome. Nag-wave lamang kaming dalawa sa isa't isa bago siya tuluyang umalis. Nakangiti akong pumasok sa loob ng mansyon. Tanda ko pa rin ang hitsura ni Vincent habang umaarte kami ni Lance kanina. Mukhang nagselos talaga siya. Sophie, laking glat ko nang makita ko si Vincent na nakatayo sa may pintuan habang malalim na nakatitig sa akin. Vincent, kaaalis lang ni Lance, sabi niya babalik daw siya rito. Do you still like my brother? Kunot-no akong tumingin sa kanya. Ano, you like him, right? You still like him. Paano kung oo? Magagalit ka ba sa akin? Sandali siyang hindi nagsalita. Tumitig muna siya sa akin bago muling nagsalita. I just don't like it when you're flirting with him in front of me. Nagseselos ka ba? Ha? Mean? Kaya hindi mo gustong nakikita akong nakikipaglandian sa kanya, hindi ba? Dahil nagseselos ka, hindi ko naiwasan ang mapangiti habang sinasabi iyon. Nagkibit-balikat lamang siya nang wala man lang keno emosyon sa mukha. I'm not. I just don't like the fact that you are allowing another man to touch the parts of you that I already own. You can like him in any way you want. Just don't do it in front of me. Tila ba binuhusan ako ng malamig na tubig dahil sa sinabi niyang iyon. Ramdam ko ang pangangilad ng luha sa mga mata ko. Bakit? Dahil nasasaktan ang ego mo. Yes, diretso niyang sagot. Napakuyom ako ng kamao. Leon naman ang pinakamahalaga sa iyo, di ba? Layang buwizat na ego mo. Paano kung sabihin ko rin sa'yo na huwag kang makipaglandian kay Monica dahil nasasaktan ang ego ko? Hindi mo na ba gagawin iyon? Why are you suddenly bringing her up here? Don't involve Monica here, Sophie. She doesn't know anything about it. Mapakla akong tumawa. Oh, so ayaw mong ma-involve ang ex mo. Sa bagay, siya naman kasi ang pinaka-importante para sa'yo. Habang ako, asawa mo lang na walang karapatang magselos at magreklamo. Isa lang naman akong babaeng pinilit mong magpakasal sa iyo para makamove on ka sa ex mo. I said stop it, Sophie. Sigaw niya sa mukha ko. You told me you're not jealous of her the last time I asked you, right? Then why are you suddenly acting like this? Dahil nagseselos ako, masaya ka na. You know what? I hate you, Vincent. I really hate you. Sigaw ko bago tuluyang tumakbo palayo sa kanya. Get inside the car, sabi sa akin ni Vincent nang makita niya akong lumabas ng mansyon kasama si Venom. Hindi ako tumingin sa kanya. Hindi na, pwede naman akong magpunta ron kasama si Venom. Get inside the car, Venom. Kaagad naman siyang sinunod ni Venom. Susunod na sana ako kay Venom at uupo sa tabi niya, pero bigla na lamang akong hinayla ni Vincent. You are going to sit next to me. I'm not your driver. Hindi na ako nagsalita pa. Sumakay ako sa kotse niya at hindi nagsalita hanggang sa makarating kami sa university. I'll pick you up later so don't go without me. Tara na, Venom, sabi ko, saka nagmamadaling bumaba mula sa kotse and Vincent nang hindi pinapansin ang sinabi niya. Miss Sophie, sandali lang. Patuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa nasa tabi ko na si Venom. Miss Sophie, may problema ba? Nag-away ba kayo ulit? Please lang, huwag mo munang banggitin ang walang hiyang lalaking yun, Venom. Ayaw ko munang marinig ang pangalan niya. Ayaw kong makita ang mukha niya, marinig ang boses niya, at ayaw kong makarinig o makakita ng kahit na anong tungkol sa isang gagong hindi makamove on mula sa ex niya. Halata namang nagulat Venom dahil sa sinabi kong iyon, pero tumango lamang siya saka hindi na nagsalita pa. Kung pwede lang sana akong lumaya sa mansyon na iyon at magpunta kung saan, gagawin ko talaga. Paano niya nagagawang umarte na parang nagseselos siya kahit na wala naman talaga siyang pakialam sa akin? Ang tanging concern niya lang ay ang pesteng ego niya at ang babaeng yun.
Nakakabuwisit talaga siya. Sophie, papasok na sana ako sa building namin nang bigla na lamang kong tawagin ni Lance. Lumingon ako at nakita ko siyang tumatakbo palapit sa akin habang nakangiti. Good morning, Dr. Jacobs. Good morning, Sophie, nagtataka siyang tumitig sa akin. Bakit parang ang lungkot mo yata ngayon? May nangyari ba? Anong problema? Ramdam ko na ang pangangilad ng luha ko dahil sa tanong niyang iyon, pero kinagat ko na lamang ang ibabang labi ko para pigilan iyon. Wala talaga siyang pakialam sa akin, Dr. Jacobs. Ego niya lang ang mahalaga sa kanya. Hindi niya gustong makitang nakikipaglandian ako sa iba, hindi dahil nagseselos siya, kundi dahil nasasaktan ang ego niya. Ano? Teka lang, sabihin mo sa akin ang nangyari kagabi, Sophie. Mag-usap tayo sa office ko. Nagalit siya kagabi at sinabi sa aking huwag na akong makikipaglandian sa ibang lalaki sa harapan niya. Then that's good news. Ibig sabihin lang yun ay nagseselos siya, di ba? Sabi ko naman sa'yo, mahal ka ni umiling-iling ako. Hindi siya nagseselos. Sinabi niya na nasasaktan ang ego niya kapag nakikita niya akong may kasamang iba. Talaga, sinabi niya yun, oo. Go talaga siya. Gustong-gusto ko siyang sapakin sa mukha. Nag-isip muna si Lance bago muling nagsalita. Huwag kang magalit sa kanya, Sophie. Ganoon lang talaga si V. Mahilig siyang magsabi ng mga bagay na kabaligtaran ng totoo niyang nararamdaman. Pero maniwala ka, nagselos siya at may pakialam siya sa'yo. Hindi mangyayari, iyon, Lance. Iniisip ko tuloy ngayon kung bakit ko ba nagustuhan ang jingong yun, bulong ko habang ramdam ang pamumuo ng luha mula sa mga mata ko. Hindi, maniwala ka. Mahal ka ng kapatid ko, hindi niya lang talaga kayang aminin. Oo nga pala, birthday mo na next week, hindi ba? Debut mo, sigurado may surprise siya para sa'yo. Imposible yan. Ni hindi niya nga alam kung kailan ang birthday ko. Wala siyang pakialam sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Sophie. Napakaganda mo talaga, Sophie. Bulalas ni Sabrina nang makita niya ako suot ang isang off-shoulder lavender beaded gown. Nasa loob kami ng dressing room ng hotel na pag-aari ni Vincent. Oo, nalaman niya ang birthday ko dahil sinabi sa kanya ni Venom. Hindi ko nga gustong magpa-party, pero pinilit ako ni Venom at Sabrina. Bakit parang ang lungkot mo naman yata, Sophie? 18th birthday mo na kaya, ibig sabihin pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo mag-party, kumuha ng driver's license, hindi ka na bata. Sinubukan ni Sabrina na i-cheer up ako. Sinabi ko naman sa'yo, ayaw ko na magpa-party ng ganito. Pwede naman tayong kumain na lang sa labas o kaya magluluto na lang ako tapos iinom tayo, sagot ko habang walang ganang nakatitig sa refleksyon ko sa salamin. Hindi pwede yun. Kailangan nating mag-celebrate dahil hindi ka na bata. Ganap ka ng babae. Bumuntong hininga lamang ako sa kasamando sa upuan nang may bigla na lamang kumatok. Dali-dali namang binuksan ni Sabrina ang pinto at pumasok si Lance. What a beautiful debutante we have here, sabi niya habang naglalakad palapit sa akin. Hi, Lance. Suot niya ang isang blusic tuxedo habang ang buhok niya ay naka-slick back at hindi niya rin suot ang salamin niya. Do you like how I look? Oo, hindi maitatanging magkapatid nga kayo ni Vincent. Actually, papasa nga kayong kambal, pagbibiro ko. Pero mas gwapo pa rin siya sa akin, hindi ba? Nag-iwas ako ng tingin. Go pa rin siya. Alam mo ba, nakita ko Sly kahapon na naghahanap ng regalo para sa'yo. He looked frustrated, actually. Naku, Lance, hindi mo na kailangan pang sabihin pa ang mga bagay na iyan para lang pagaanan ang loob ko. Hindi ko sinasabi to para pagaanan ang loob mo. Totoo yun. Tumingin ako sa kanya. Pwede bang ikaw na lang ang maging escort ko mamaya? Gustuhin ko man, wala ako sa tamang lugar. Asawa mo pa rin ang dapat na mag-escort sa'yo. Pero ayaw ko sa kanya. Kinurot ni Lance ang magkabilang pisngi ko. Alam kong galit ka pa rin sa kanya, pero sana bigyan mo siya ng isa pang chance, Sophie. Baka sinabi niya lang yun dahil hindi niya ma-express ang totoo niyang nararamdaman. Hindi na ako nagsalita pa. Later, we would go here and get you, sabi pa ni Lance bago siya tuluyang umalis. Come on, Sophie. Smile now, you should smile now and have the best time of your life. You look incredibly beautiful,
Bulong sa akin ni Vincent habang naglalakad kami pababa ng hagdan bilang pagsisimula ng party. Hindi ko siya sinagot. Pilit kong inaalis ang pagkakahawak niya sa akin, pero kaagad niya rin namang ibinabalik iyon. Lahat ng mga bisita ay nagsimulang magpalakpakan pagkakita sa aming dalawa. Kitang-kita ko sina Lance, Sabrina, at Venom habang nakatingin sa amin at nakangiti at syempre, si Monica. Ngayong nakikita ko siya ay parang gusto ko na lamang tumakbo at iwan silang lahat dito. You should smile, Sophie, muling bulong sa akin ni Vincent. Paano kung ayaw ko? Tumingin siya sa akin. Haven't you still forgotten about that? Nakalimutan ang ano? Bakit, ano bang ginawa mo? May ginawa ka ba para magalit ako sa'yo? Sarkastiko kong tanong sa kanya, this is not the right time for us to argue, Sophie. Inis ko naman siyang nilingan. Kung ganoon, anong oras na ngayon? 0 oras na para makipaglandian sa first love mo. E di sige, makapaglandian ka sa kanya hanggat gusto mo, wala akong pakialam. What? Sup? Inalis ko ang pagkakahawak niya sa akin saka ko siya iniwang mag-isa roon. Naglakad ako papunta sa mga tao at hinanap na lamang sina Sabrina. Tama si Sabrina, dapat akong mag-celebrate at magpakasaya nang hindi iniisip sina Vincent at Monica. After all, 18 ako at ayaw ko namang i-celebrate ito nang mainit ang ulo. Kailangan kong ipakita sa kanya na wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Thank you so much to all of you here, guys. Your presence means so much to me, especially in this night when I am finally turning 18. Just like what my best friend Sabrina has said, I can finally do anything that I want. I can finally get my driver's license. Although I'm not really interested in driving my own car, I can finally go to parties, and I can finally go to places that I want without asking for someone's permission. Ngumiti ako habang hinahanap sina Lance at Sabrina mula sa audience. And last but definitely not the least, I thank God for letting me reach this age. And I know I still have so many things and struggles to face in the future, but I will remain grateful because I know that I have people beside me who's always been there to support me and make me happy when I feel sad. So guys, let's celebrate this very special night of mine by doing all the things that we want. Let's get drunk and dance the night away. Pagkatapos ng speech ko ay kaagad na along bumaba mula sa stage at tumakbo kina Sabrina at Lance na kaagad naman akong sinalubong ng yakap. You really did well there, ha? Sabi sa akin ni Lance. You nailed it, babe. Dagdag naman ni Sabrina. Well, tingin nyo rin ba papasa na ako bilang presidente ng US? Ay nako, huwag please. Nagtawanan lamang kaming tatlo sa kanaupo. At least nandito silang dalawa para makausap ko. Wait, Sophie. Actually may surprise kami para sa iyo, biglang sabi ni Sabrina sa gitna ng usapan namin. Ha? Ano yun? Sumulyap pa si Sabrina kay Lance sa kangumiti na parang pareho nilang alam ang sinasabi niya. Nagtataka akong tumingin sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Kinakabahan tuloy ako. May surprise kami para sa iyo. Pero ipikit mo muna ang mga mata mo, sabi naman ni Lance. Ay ipikit ang mga mata ko. Bakit? Come on, Sophie. Lipipikit mo ang mga mata mo o aagawin ko si Vincent mula sa iyo. Biro pa ni Sabrina, masama akong tumingin sa kanya. Sige lang, kunin mo na siya. Wala akong pakialam. Sige na, panalo ka na. Pero ipikit mo na ang mga mata mo kahit 20 seconds lang. Fine. Hindi ko rin alam kung bakit pero bigla na lamang akong kinabahan sa surprise na sinasabi nila. Hilig kasi ni Sabrina na surpresahin ako, pero puros negative naman ang outcome. Pero mahal ko pa rin naman siya, hindi naman siya si Sabrina kung hindi siya ganoon at kaya ko nga siya nagustuhan dahil doon.